Bilang isang full-blooded Igorot, ngayon lang talaga ako nakapunta dito sa Igorot Stone Kingdom. Perfect talaga yung timing kasi may mga nagper-perform na nagagangsa and ang ganda ng weather, napaka-foggy. Marami ka din nakikita dito na i-experience mo such as pagpasok ng mga lair na yan, and then ang dami ding mga small activities na pwede mong i-try at ang ganda ng scenery. Advice ko lang sa inyo na magdala kayo ng makapal na jacket kasi nagfa-fog kahit sa umaga, sa tanghali o sa hapon. Before tayo pupunta sa Igorot Stone Kingdom, pagmasdan niyo mabuti ang sunny weather for today. So pupunta muna tayo sa may bandang Alno, La Trinidad, Benguet bago tayo pupunta sa Igorot Stone Kingdom. And ang place dito is hindi masyadong napupuntahan ng mga turista kasi nga hindi pa sila masyadong familiar about sa Rose Capital Garden here in the Philippines at dito yan matatagpuan. Kung may strawberry ang La Trinidad, meron din kaming rose. So, Rose Capital of the Philippines din ang La Trinidad at matatagpuan din dito sa part na to sa may Alapang, Bahong, Alno. So, eto yung epicenter ng rose plantation kung saan nanggagaling yung mga binibigay sa inyo ng kadate mong mga roses. Hindi nyo ba alam na merong nakatagong isang natatanging mountain resort dito sa Barangay Alno, La Trinidad, Benguet, Philippines? At ganito ang dadaanan mo. Sementado yung kalsada, tapos napakaganda talaga ng tanawin at mamimesmerize ka talaga kapag dadaanan mo ito. At ito na nga. Meron siyang malaking swimming pool katulad nito and maraming mga nagpapabook para mag-hold ng events dito, and then yung surrounding landscape talaga ay napaka-perfect. Tapos meron din silang mga cottage kung saan pwede kayong magstay dito overnight. Ayan. May sinilip lang kasi kami dito sa tabi ng resort kaya sumaglit din kami dito sa resort at i-feel yung ambience. Kung meron kayong sasakyan kapag bumibisita kayo dito sa Baguio o kaya Benguet, it is better na mag-explore din kayo sa mga far-flung areas katulad nito na hindi masyadong pinupuntahan ng mga turista. So makikita niyo talaga ang ganda ng mga tanawin, pwede kayong mag-selfie, at kahit na anong corner dito sa La Trinidad at saka Baguio ay view deck siya kahit na walang view deck na sign. At pag dito sa La Trinidad ka mapapadpad, maraming mga plantation ng rose at mga flowers. Our next stop for today is doon sa Igorot Stone Kingdom na matatagpuan sa bandang Tamawan, Pinsaw proper, Baguio City. So magpapabagyo tayo at ganito yung dadaanan mo. So nakarating na tayo dito sa entrance and pupunta na tayo doon. Siyempre galing kami sa La Trinidad kaya magko-crossover kami papunta dito sa may entrance ng Igorot Stone Kingdom. Ang gagawin nyo dito is may aakyatan kayo, ayan o. So, aakyat tayo dyan kasi dito yung sa may entrance. Alam nyo ba na beneficial na pumunta dito once in a while sa Igorot Stone Kingdom kasi kailangan mong umakyat ng mga steps and nakaka-burn talaga siya ng calories. So, since nasa entrance na tayo, panahon na para bumili ng ticket and ang per head is 100 pesos na ngayon. Dati-dati dinadaanan namin na nakapaskil 50 pesos. Pero ganun talaga ang life, i-increase at i-increase. So, it's about time na pumasok na sa mismong premises ng Igorot Stone Kingdom. Pero bago yan, tatatakan ka muna. So, ito nga pala yung tinatak sa akin sa may wrist ko. And ito na yung bumugad sa amin sa entrance. So, naglalakihang mga kabite. Yun nga lang medyo drizzling kaya kailangan nating magdala ng payong at inopen ko na nga yung payong para hindi tayo sipunin. So, ito na nga pala yung ating entrance. Natatawa talaga ako kasi sa tinagal-tagal ko dito sa Baguio, ngayon ko lang napuntahan ito as in. And bilang isang full-blooded Igorot, o di ba, nakakamangha kasi meron tayong bagong tourist spot na katulad nito, o di ba? Maganda siya in fairness. Since first time ko dito sa Igorot Stone Kingdom, feel ko talaga yung vibe. As in, feel ko kung ano yung eksena dito. Kung okay ba, kung maayos ba. So, very observant tayo ngayon and trinay natin yung mga iba't ibang klaseng mga pwedeng amenities ba yung tawag doon. Basta, ina-enjoy namin yung moment habang nandito sa Igorot Stone Kingdom. So, pumunta ako dito sa may parang bridge nila and ayan o, nag-360 degrees tayo para makita nyo kung gaano siya kaganda and I think yung effort dito is
100% or 10/10 yung pinaka-effort nila. Tsaka kung gusto yung bumisita dito, it is better na sa umaga kayo kasi tignan nyo, hindi masyadong maraming turista ang pumunta. Wala kang mga kasiksikan, wala kang mga kasabayan. So, di ba? Maaliwalas siya. Although, meron namang mga ibang turista, pero mas peaceful kasi kapag, mas kakaunti yung tao. And napansin nyo, medyo nagfa-fog siya. Umaga pa lang. Ang isa sa pinaka-highlight dito na nagustuhan ko ay yung pagdating ng fog. O, di ba? Kahit na umagang-umaga, nagfa-fog dito sa Igorot Stone Kingdom. So, hindi masyadong kita dito sa camera pero medyo makapal yung fog na dumagsa dito. O, di ba? So, malamig siya and hindi siya mainit nung pumunta kami dito. Kaya, napaka-perfect timing at 10 a.m. in the morning. Tsaka mas maganda rin kapag nag-e-explore kayo sa mga pinupuntahan nyo katulad ng Stone Kingdom kasi lalo na kapag may mga kabuking ka dito, so pwede mo silang ipasok dito or pwede kanyang ipasok dito at mag-level up. O, di ba, Charla? O, di ba, parang may dungeon dito sa loob and I'm not sure kung ito lang yung isa. At this point, nakarating na kami sa pinakamataas na bahagi ng Igorot Stone Kingdom. So, makikita niyo yung difference na pati yung kapitbahay tsaka yung mga ibang buildings katabi ng Igorot Stone Kingdom ay tanaw na tanaw. And eto nga pala yung kanal para hindi masira yung mga kinabit na bato-bato. Tapos, dito naman, mafe-feel mo talaga at matatouch mo yung fog. Hindi masyadong kita dito sa video na to, pero kakaiba yung feeling kapag nandito ka sa pinakamataas na part ng Igorot Stone Kingdom. Ang masasabi ko lang is tangkilikin natin ang sariling atin. So since mga natives and locals ang nag-establish sa lugar na to, why don't we try na bisitahin din and para makatulong na rin sa local tourists dito sa ating lugar. Dito naman na kami sa may concrete part ng Igorot Stone Kingdom. Yeah. So walang masyadong bato-bato dito and nasa across siya. Buti na lang, nagpa-gangsa sila. So, ang mga kabataan natin, nag-perform sila ng gangsa. So, it is a mountain province style na gangsa. Magkakaiba kasi Benguet, Abra, Ifugao, Apayao, magkakaiba. Ngayon naman, papunta na kami sa Baguio City. Kasi may dadaanan din kami doon bago kami uuwi pabalik sa La Trinidad, Benguet. So, ngayon nakataksi na kami at pupunta kami sa Camp 7 and magpa-massage. O, diba? Taxi lang talaga ang isa pang mode of transportation since walang tricycle dito. And ngayon, kakain muna kami dito sa Bruno's Restaurant and nag-order kami ng Bruno's Rice. So, ganito yung ambience dito. Walang masyadong tao. So, pwede mo masolo ang restaurant. Magkakaroon tayo ng small tour after natin pumunta sa Igorot Stone Kingdom. So, in here, ito yung Camp 7 Baguio City papunta sa City Center. So, ngayon naman, pupunta tayo sa may Victory Liner and magbubook tayo ng ticket. So, ito nga pala yung Victory Liner. Ito yung isa sa mga pinakakilalang terminal dito sa Baguio. After nito, iikot tayo sa may bandang Leonard Wood Road, puntang Pakdal, Mines View, ayan, para makita nyo yung iba pang tourist spots dito sa Baguio City. And in here, dadaan tayo sa may Botanical Garden. So, sa Leonard Wood Road, may kita nyo dito yung parking space kung pupunta kayo sa Botanical Garden. And eto nga pala yung entrance ng Botanical Garden. Medyo marami ding turista dito. Ayan, Baguio Botanical Garden. Kaya kapag meron kayong dalang sasakyan, I recommend this place para mag-tour around kayo and marami talaga kayong madadaanan. So, in here, after Botanical Garden, matutuntong nyo itong Pakdal Circle. So, marami kayong mapupuntahan dito, no? So, ayan, papasok tayo dito sa papuntang Mansion House ng Baguio City. Para sa mga naghahanap ng fog, eto na, ang fog. So, sa pagtuntong namin dito sa Mansion House, hindi na makikita yung mansion kasi punong-puno ng fog. Makapal na talaga yung fog kasing kapal na mga umuutang sa'yo. O, di ba? So, dito na tayo sa may bandang Outlook. So, hindi na kami dumaan sa may Mines View pero dadaan tayo mamaya. May pupuntahan lang tayong bakery. So, as you can see sa likuran ko, hindi masyadong ma-appreciate dito sa camera pero ang kapal ng fog. So, nadaanan lang namin yung Mines View entrance pero hindi ko nakuhanan ng video. Pero makikita nyo dito ang dami mga souvenir, mga peanut butter, peanut brittle, mga ube jam, ang dami dito.
and medyo mas mura dito kasi walang patong, o 'di ba? Kaya tara na dito sa Baguio para ma-experience nyo ang katulad nitong makapal na fog. So, kapag kasing kapal ng mga fest ng mga kaibigan yung mahilig umutang, definitely panahon na para pumunta kayo dito sa Baguio. And malay nyo, makikita nyo ang forever nyo dito. So, yes, I do hope na nag-enjoy kayo dito sa ating konting tour and bihira lang ako magkaroon ng tour na vlog dito sa Baguio City. Ay, sa wakas, nakarating na kami dito sa bahay. So, ganito yung weather talaga. It's very gloomy and gusto ko yung ganitong laging weather. Hindi masyadong mainit, pero hindi rin masyadong malamig. Pero malamig pa rin. So, sana nagustuhan nyo and sana mag-subscribe kayo. You can also follow me sa ating Instagram, sa Facebook, sa YouTube, Twitter, tapos sa TikTok din. Okay? So, ingat and bye.